Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo'y bumabalik sa banal na misa, tayo'y humihingi ng lakas muli sa ating mapagmahal, mabuti at mabait na Diyos. Tayong lahat ay may pinagdadaan ng problema. Tayong lahat ay may pagsubok na hinaharapan. Kaya naman kapatid, huwag ka mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Pero lalong-lalo na, kailangan manatili kang payapa habang ikaw ay dumadaan dito sa mga iba't ibang problema at pagsubok ng iyong buhay. Dahil hindi ka iniiwan mag-isa ng Diyos. Hindi ka niya hinahayaan na humarap sa mga bigat ng buhay na hindi ka niya pinapalakas. Isang pagkain, pagpapalakas ng ating mga puso at kaluluwa ay ang kanyang banal na katawan at dugo. Kaya naman, minsan pa hingin natin ang kanyang pagpapatawad, tayo magpakumbaba para makita tayo muli, kahit nakakaunti lang, maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang wag naming pag-alinlangan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinanatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya.
Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno ang mga ito'y itinagabilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidya at nakarating ng Panpilya. Ipinangaral nila sa Pergia ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik ng Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tatalastas ang mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lahang magtiis na tagumpay na makamit at sumaiatin ang langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig niyo ako, ikagagalak niyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba ang pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ginagawa ko ang inuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. May nakausap po akong isang follower natin na taga-Australia. Kwento po niya sa akin, isang problema daw po nila sa Australia ay yung high suicide rate ng mga teenagers. Minsan daw po sa train station, mabibigla na lang daw po kayo, merong isang kabataan ang tatalon, magpapasagasa sa tren. Minsan naman daw po, merong mga ibang bata, mga teenagers, tumatalon naman sa mga tulay, doon po sa dagat, nagpapalunod. Meron daw din pong mga bata, mga teenagers, ang nagbibigti. Meron din daw pong mga bumibili ng mga sleeping pills, umiinom, nag-overdose. Nababahala po ang gobyerno. Kaya pinag-aralan ng mga eksperto, ano ba talaga ang problema? Bakit nagpapakamatay ang mga batang ito? Yun po pala, hindi sanay sa stress ang mga bata doon sa Australia. Kasi po sa school, hindi daw po binibigyan ng maraming assignment ang bata. Kapag nasa bahay, dapat relax lang ang bata. Kaya nga po, kapag nape-pressure yung bata sa school, agad nagpapakamatay siya. Kapag napagalitan lang daw po ng mga magulang, sumasakit ang loob niya at naiisip isang paraan para makatakas dun sa sakit ng loob, dun sa mga iniisip, dun sa stress, ay ang pagpapakamatay. Mahina daw pong magdala ng problema ang ibang Australiano. Lalong-lalo na daw po itong mga new generation na mga kabataan. Sabi pa nga po nitong kausap ko, ibang-iba yung mga bata dito sa Pilipinas, Father, kung ikukumpara mo dito sa mga Australiano. Kasi tayo dito sa Pilipinas, sanay na tayo sa stress. Umaga pa lang, kumakain na tayo, almusal na natin ang stress. Yung mga bagyo, yung mga trahedya, sanay na tayo dyan. Minsan nga, hinihintay natin, nakaschedule na yan sa buong taon. Totoo naman po, hindi po ba? Kapag binabaha na, pansinin niyo yung mga tao, hindi naman sila nagpapakamatay eh. Naghahanap sila ng dahilan para maging masaya gitna nung sakuna. Meron pa nga mga iba, ginagawa nilang resort yung kanilang bahay dahil may tubig. Nag-swimming sila sa baha. Meron pa nga mga iba, nagiinuman. Nung nga pong pumutok yung pinatubo, dito sa Pampanga, kahit na merong mga nawalan ng bahay, alam niyo po, merong mga taong ini-interview, nakangiti pa. Hindi mo makikita na meron silang pinagdadaanan. Dito mo makikita talaga ang katotohanan na minsan, grasya pa rin ang paghihirap at pagsubok. Amen? At yan din po ang pinapaalala sa atin sa unang pagbasa. Ang sabi po ni San Pablo sa atin, pinapalakas niya ang loob ng mga alagad. It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. Kailangan natin ang mga pagsubok sa buhay. Mahalaga ang paghihirap. Dahil ito daw ang magiging daan para tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, huwag po kayong malulungkot, huwag po kayong mag-aalala pag marami kayong mga problema o pagsubok sa buhay. Kasi kapag binibigyan ka ng mga pagsubok ng Diyos, gusto ka lang niyang ilapit sa Kanya. Huwag na huwag po kayong matatakot o mag-aalala kung kayo man ay dumadaan sa mga maraming problema. Ang isipin niyo po ito, kung ano ang ginagawa ng mga pagsubok na yan sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong problema, ang mahalaga paano mo tutugunan yung iyong mga problema. Kung titignan niyo po ang salitang trial sa Biblia, ang ginagamit pong salita para dito ay perasmus. Perasmus ay isang salita pong Griego. Ang ibig sabihin po nito, perasmus, ay inilalabas niya yung mabuti na nakatago na sa'yo. Trials reveal something
that is hidden in you. You would read that in the letter of St. James. Sabi po ni Santiago, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face various trials in your life. Because you know that your testing of faith produces perseverance. Ang sinasabi po ni Santiago sa atin dito, nasa loob ang ating lakas. Nasa loob na natin ang tatag, ang kabutihan. Pero para lumitaw ito, kailangan kang dumaan sa pagsubok. Para bang ang isang magandang estatwa. Nung nga po minsan, sabi po ng sikat na sculptor, si Michelangelo, nasa loob na ng marmol, ng bato ang statwa. Ang trabaho ko, inaalis ko lang, chini-chisel out ko lang. Binabawasan ko lang yung mga bato para lumitaw yung magandang estatwa na nasa loob ng bato, na nasa loob ng marmol. Kaya nga po, dapat tayo ay palaging matuwa. Tayo ay palaging magpasalamat kung tayo man ay sinusubukan ng Diyos. Dahil sa ating paghihirap, inaalis lang niya yung hindi kailangan sa ating buhay. Dahil habang nandyan yung mga hadlang sa ating buhay, hindi makikita ang grasya ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, pag nilayan niyo po ito, sa susunod na kayo ay magkakaroon ng problema. Ang away niyo mag-asawa, nilalabas lang niya yung totoong pagmamahal at pag-ibig mo. Yung naninira sa'yo, nilalabas lang niya yung kabaitan mo, yung pagpapasensya mo. May sakit ka, nilalabas lang niya ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hirap na hirap ka, wala kang pera, marami kang utang, nilalabas lang niya ang pagpapakumbaba mo. Tinuturuan ka ng utang mo, ng kahirapan mo, maging kontento ka kahit nakakaunti ang nasa buhay mo ngayon. Sabi din po ni San Pablo sa mga tao ng Corinto, God will not test us beyond our means. Kapag sinusubukan ka ng Diyos, naniniwala siya sa iyo na kaya mo. Isipin niyo po yun. God trusts us. God knows that we can overcome whatever trials and challenges we have in our life. Para bang ang isang teacher, hindi naman niya bibigyan ng test yung kanyang mga estudyante kung alam niya na sila'y babagsak. Kung sila man ay bumagsak, bibigyan niya ulit ng test. Pero bago niya bigyan ng pagsusulit, tuturuan niya yung kanyang mga estudyante. Hindi po ba? Mga kapatid, huwag mong isipin na sobrang bigat ang problema mo. Ang lahat ng pagsubok ay nakabagay sa'yo. Lahat naman po tayo ay dumadaan sa pagsubok At lahat naman ng pagsubok, sakto lang sa ating kakayahan. Ang problema na kinahaharap mo ngayon, kapatid, kailangan mo yan. Hindi naman ibibigay sa iyo ng Diyos kung hindi mo kailangan. Amen? Kasi, kaya binigyan ka ng pagsubok ng Diyos, meron lang siyang gustong makita, lumitaw, na isang mabuting pag-uugali o karakter sa iyong pagkatao ngayon. Balikan niyo man po ang unang pagbasa. Napakaganda. Narinig po natin kung paano pinagbabato si San Pablo. Di po ba kayo nagtataka? Ang sabi, nakahandusay na siya pagkatapos siyang pagbabatuhin ng mga tao. Akala nila patay na siya. Pero nung tinignan daw, lumapit yung mga ibang alagad, bigla siyang tumayo at pinagpatuloy niya ang pagpapahayag sa salita ng Diyos. Hindi po ba nakakabilib ito? Para siyang Superman, para siyang superhero, hindi po ba? Oo, nasaktan si San Pablo. Pero hindi niya hinayaan yung sakit na yon, napigilan siya dun sa dapat niyang gawin. Amen? Hindi niya hinayaan yung kanilang pagbabato ay maging kahinaan niya. Ginamit pa nga niya yung sakit na yon, yung karanasan na yon, bilang pagpapahayag
pinapalakas niya. Isang mabuting balita din po ito sa atin. Hindi naman tayo hahayaan na mamatay ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok at problema. Kung nga si San Pablo pinapatay, di po ba? Hindi siya sumuko. Ikaw pa kaya, kapatid? Hindi ka naman pinapatay ng ibang tao. Hindi po ba? Anong pumapatay sa iyo? Yang isip mo. Yang kakaisip mo sa iyong problema. Please, do not kill yourself by thinking about your problems. Amen? Kaya nga po, mas magandang isipin ito. Walang problema ang walang solusyon. Kapag walang solusyon yung problema mo, hindi problema yan. Amen? Kapag walang solusyon yung problema mo, pinagdadaanan mo, problema na yan ng Diyos. Kanya po kayo magdasal. Kapag hindi nyo na kaya, sabihin nyo, Panginoon, di ba? Wala ka naman bibigay na pagsubok sa akin na hindi ko kaya. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na problema ito. Kayo na po ang bahala. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, kapayapaan. Nagbibigay ng kapayapaan ang Diyos. Siya mismo nagsasabi, huwag kayong mag-aalala. Ang kapayapaan sa Hebrew ay shalom. And shalom does not mean the absence of problems, the absence of noise. But what does shalom means? Shalom or peace means wholeness, completeness, kaganapan, pagkabuo. Naranasan nyo na po ba yung kumain kayo sa restaurant, pagkatapos pagkaupo mo, yung inyong lamesa, table, tumba na ng tumba, gumagalaw ng gumagalaw. Ano po yung problema? Pagkatingin mo, doon sa baba, yung paa, hindi pala pantay. Di po ba? May mga ganyan na lamesa. Ano pong gagawin nyo? Kukuha ka ng papel, itutuklip mo, tapos isisingit mo doon sa paa ng lamesa. Pantay na, hindi na gumagalaw. Yun po ang kapayapaan. Yun po ang shalom. Dahil nabuo, pantay, tahimik, hindi na gumagawa ng problema. Amen? Baka naman, kaya nakakaranas ka din ng parang natutumba ka sa iyong problema, sa iyong buhay ngayon. May kulang sa buhay mo. Ano ang kulang? Baka nagkukulang ka na sa presensya ng Diyos. Amen? Ang problema, nagiging problema lang kung iniisip mo, hindi mo ito kaya. Amen? Pero kung kayang-kaya mo yan, hindi na yan problema. At meron bang problema na hindi makakayanan ng Diyos? Di ba wala? Mga kapatid, manatili kayong payapa. Huwag po kayong magpapagulo, kaisipan o ng puso. Dahil lang sa mga pagsubok nyo, dalawang dahilan para manatili po tayong payapa at masaya sa gitna ng ating mga problema. Tandaan nyo, una, dahil ang pagsubok mo ay pagpapala pa rin. Your testings are blessings. Dahil sa pagsubok mo, ginagamit yan ng Diyos para lumabas lang yung grasya, yung kabutihan na nakatago sa iyo. Pero pangalawa, manatili kang payapa dahil palagi naman nasa atin ang Diyos. Kapag nandyan ang Diyos sa iyong buhay, meron pa bang kulang sa buhay mo? Di ba wala? Yan ang ating ipagdasal, ipaalala ng Diyos sa atin. Diyan tayo humugot ng lakas para pagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa buhay na may tuwa, na may kapayapaan. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ang pinakadakilang handog sa atin ng Panginoon na muling nabuhay ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hiningi natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa,
Naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagpabaguhin mo ng galak na manatili sa aming habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay, inihahain sa krus. Ang sa krus pinako buhay, laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggan tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumanyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, indo ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mo kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paano manatiling payapa sa gitna ng ating mga pagsubok? Dalawang paraan lang po, dalawang bagay ang gusto kong matandaan nyo. Unang-una, ang mga pagsubok, sana natin ay maunawaan natin
yan ay grasya pa rin. Yan ay pagpapala pa rin. Pag binibigyan ka ng pagsubok ng Diyos kasi may gusto lang siyang lumitaw o lumabas sa iyo. Perasmus. The Greek word means it is the trial tries to reveal something good that is hidden in you. Pero, pangalawa, para manatili kang payapa, tandaan mo na palaging buhay ang Diyos sa iyo. Palaging nandyan ang Diyos sa iyo. Dahil, pag nasa iyo ang Diyos, pag ginagabayan ka ng Diyos, walang kulang sa buhay mo. Kaya tayo'y nag-aalala, kaya tayo'y nababalisa, kaya tayo'y natatakot, kasi hindi natin nakikita kung ano naghihintay sa atin sa kinabukasan. Pero kung tayo'y mananalig at maniniwala that God is ahead of us, God is with us, we are complete. Yan ang ibig sabihin ng kapayapaan, kaganapan, pagkabuo. Pag nasa iyo ang Diyos, walang kulang sa iyo. Kahit na sabihin mo, marami kang utang, may sakit ka ng loob, please, always believe and pray, God is with me. Yan po ang aking assignment sa inyo. Ngayong araw, repeat that, your prayer, ulit-ulitin nyo, God is with me. God is with me. God is with me. Kasama ko ang Diyos. Hindi ako iniiwan. Kumpleto lahat sa buhay ko. Hindi niya ako pababayaan. Hayaan nyo. Yang panalangin na yan, yang paniniwalang yan, yan ang magbigay sa inyo ng katahimikan ng inyong puso. Yan sanang magpalakas sa inyo, malampasan nyo lahat ng mga problema at pagsubok nyo sa buhay. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At basbasan kayo ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.